So ayun mga banateros, ito i-reveal na nga po natin kung sino nga ba talaga yung tinutukoy ni Anjo Iliana na kabit ni Senator Tito Soto. Ano daw? Ito po, hindi po ito isang prank at pinag-isipan ko din to ng matagal. Kasi hindi rin naman din iba sa akin si Tito Soto, syempre. Ako ay isa sa mga naging defender nila nung panahon ng issue sa prangkisa ng Itbulaga. At isa din ako sa mga vlogger na talagang nakipag-ano sa kanila. Nakisimpatya at nagtanggol laban sa mga fake news, laban sa Tito Vic and Joey, at para makuha din ang titulong Itbulaga na deserve naman din talaga nila. So ngayon, eto nga, may isang issue na itong si Anjo Iliana ay binulgar nga po na itong si Tito Soto ay may kabit, dating kabit at ngayon may bagong kabit at may girlfriend dito sa Itbulaga na kahit siya ay may asawa na. So, sige, ilang taon ba? Halos is 1 year din ata mahigit ako naging Tito Bikin na naging TBJ Defender. At may mga nalaman din talaga akong mga iba't ibang mga balita, hindi lang sa mga kabit-kabit. Marami ako nalaman mapatungkol sa kanila. Hindi lang kay Tito Soto, hindi sa lahat din no. Kasi syempre naging mga magka-close din pero hindi naman natin ilalabas yun porket etong si Tito Soto ay parang tinuturo ng aso ni tuta ni Martin Romualdez. Hindi naman ho ganun. Pero dito, bibigyan ko kayo ng mga clue at baka pag nangati ang aking kamay, maklik ko ang picture at maipakita ko sa inyo kung sino nga ba yung tinutukoy ni Anjo Iliana. Pero mahirap din to kasi pwede tayo dito makasuhan, 'di ba? Alam niyo naman 'yun, pero gagamitin natin ng safe na pamamaraan para hindi tayo makasuhan. So syempre bago natin to simulan i-like and share nyo ang video nito at para mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan. So dito muna tayo bago tayo mapunta doon sa issue na 'yon. Bago natin i-reveal kung sino nga ba yung babae na yun, dito muna tayo kung saan nga ba nagsimula ang lahat. So dito, sabi ni Anjo Iliana, Tito Soto, umapela sa mga media na huwag pansinin si Anjo Iliana. Ito na kasi yung panahon na sinasabi na nga ni Anjo Iliana unti-unti kung sino nga ba talaga yung jowakers ni Tito Soto. Singkit ba siya? Morena? Ay. Siya ba ay biglang umalis ng Itbulaga noong 2013? Ay! Dahil ito ay nakalunok na ng pakwan at yung pakwan na yon ay lumabas na din. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Wait lang silip. Pasilip muna tayo. Pasilip tayo. Ay hindi yan. Uy! Uy! Sino kaya yung nakadilaw na yan? Isa pa. Uy! Uy! Ay! Pero hindi yan, mamaya pa. Easy lang kayo At dito nga, syempre kapag may issue, may epal. Ito yung epal. Ano yung epal nito? Ay sabi ni Anjo Iliana, panay ngiwi po ng bibig nyo, Mr. President. Kumbinsido ang taong bayan na kayo ay gumagamit, baka naman Mr. President kayo ay magpa-hair follicle test. Sabi ni Anjo Iliana. Dito wala namang masamang sinabi si Anjo Iliana. Yan naman talaga din ng matagal nang sinisigaw ng taong bayan na magpa-hair follicle test etong si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi natin alam ba't hanggang ngayon wala pa rin. Hindi naman niya ikakamatay yun, di ba? Hindi niya naman ikakamatay yung pagpapa-hair follicle test na yun. Hindi natin alam bakit tawag dito, hindi niya magawa-gawa. No? So, dito, sabi ni Auntie Claire, sino ka ba? Ipakita mo ang totoo mong kulay.
Dahil gusto mong paupuin si BP Sara ngayon pa lang, ha? Ba't matadamit? Pati ba naman dito nadadawit si BP Sara? Ang tindi mo talaga, Auntie Claire. Kakaiba ka? Oo. Iba ang baho mo. Di ito, Auntie Claire, ano tayo, usap tayo. Insecure ka kay BP Sara? Sapaw na sapaw ka kasi ni BP Sara, no? Yung tipong kahit anong araw-araw mong press con, ang dami pa rin galit sa'yo. Yung tipong kahit sandamakmak na yung makeup na tinatapal mo sa mukha mo, pangit ka pa din. No, insecure to kay BP Sara, no? Si Auntie Claire. Puta na, puwet ka lang nun, uy. Nakita ko na ng personal to si Auntie Claire. At nakita ko na din ng personal si BP Sara. Talagang sobrang gandang-ganda ko kay Vice President Sara Duterte. Parang, alam mo yung wala namang make-up pero sobrang ganda. Eto, sandamakmak make-up nitong punyetang to pero ang pangit pa rin. Ay nako, Auntie Claire. Kung si BP Sara, kutis porcelana, si Auntie Claire, kutis punyeta. Anong kinalaman ni Anjo Iliana? Di ba? Anong kinalaman ni Anjo Iliana kay BP Sara? May ganun ka ba, Auntie Claire? Siguro baka may ganun ka nga talaga. Naku, magpa-check up na kayo ni Marcos Jr. Baka parehas kayong may tililing, ha? Mahirap yan. O, dito sabi niya, nangangamoy DDS ka. Anjo, wala kang kredibilidad. Bakit? Kayong mga loyalista, may kredibilidad ba kayo? Wala din naman, ha? Kung kami, ganyan tingin nyo sa amin, ganun din tingin namin sa inyo. Mas malala nga kayo kasi ang tingin namin sa inyo, mga adik kayo. Gago to, no? Pati ba naman si BP Sara? Ang kinalaman ni BP Sara doon sa sinabi ni Anjo Iliana? Tsaka marami talagang na mga Pilipino na gusto talagang magpa-hair follicle test magpa-hair follicle drug test etong si Pangulong Bongbong Marcos. Anong masama doon? Tsaka ito, bakit affected ka? Asawa mo ba si Marcos? De, tanong lang, yung totoo. Jowa mo si Marcos? Kasi andito naman na tayo sa usapang kabit. Hindi kaya kabit ka ni Marcos? Auntie Claire? Sabagay, si Marcos hindi pumasayang kay BP Sara. Puta, ikaw ba na may itsurang ganyan? Papatulan ni BP Sara ba naman yan? Ikaw, pwede. Bilyonaryo naman si Bongbong. Tapalan lang ng pera yung mukha mo, bigay ka na. No? Hindi siya pang babastos kasi ako'y nagtatanong lang, ha. May gusto ka kay Marcos Jr.? Kasi parang ikaw yung pumalit kay Lisa Araneta Marcos, parang asawa mo na siya. Tanong lang, yung hotdog ni Marcos, ngumingiwi din ba? Gumaganon din ba? Tumatagilid din ba siya? Ay nako, Auntie Claire. Pati ba naman gusto mong paupuin si BP Sara? Gusto mo namin paupuin? Oo, matagal na. Pero anong connect ni Anjo Iliana kay BP Sara? Napakatulonggis mo talaga. Ay nako, tsaka ito, wala na ba tayong karapatan ng mga ordinaryong Pilipino na magtanong kay President Bongbong Marcos? Kasi eto, kung babasahin nyo, panay ang ngiwi nyo po ng bibig nyo, Mr. President. Kumbinsido ang taong bayan na kayo ay gumagamit. Baka naman po, Mr. President, na kayo ay magpa-hair follicle test. Nagtatanong siya. Sa'yo bintang eh. Akala ko ba lawyer to? Di ba alam nila yung bintang sa nagtatanong? Ba't hindi niya alam? Ayop talaga, umepal lang no? Ay, naku po, Auntie Claire. So dito, ito nga, si Tito Soto ay nagpahayag na rin
Sabi niya, Senate Press Tito Soto, nananawagan sa media na huwag nang pansinin ang mga sinasabi ni Anjo Iliana. Sabay wag na, no? Bakit naman wag na? Pwede naman ata, di ba? Tito Sen, bakit wag na po? Anong meron? May tinatago po ba kayo? Ito po ba ay totoo or hindi? Kasi, una-una, kayo lang makakasagot niyan kung totoo to o hindi. At si Anjo Iliana, kung totoo ba to o hindi. Ngayon, bakit mo kailangan utusan ang media na wag pansinin si Anjo Iliana? Una-una, ano niya ho yun? Opinion niya yun. So wala naman natadong masama, di ba? Di ba? Wala naman natang masama doon dito, Sen. Bakit ganun? Ba't parang papatahimikin mo? Ha? So, ewan ko ba kay Tito Sen, no? Parang biglang natakot si Tito Sen, eh. So, inuutusan. Kaya mo na pala utusan ng mga media ngayon. Na wag nang pansinin. Kaya yung sinasabi nila na bato-bato sa langit, huwag ka sanang magalit kapag tinamaan ka na. So issue kasi to at kung talagang hindi to totoo, dapat wala kang kinakatakutan at hindi mo na dapat sabihin itong huwag pansinin ng media yung mga sinasabi ni Anjo Iliana kasi alam mo sa sarili mo na malinis ka, 'di ba? So hindi mo dapat parang pigilan mo yung mga tao na huwag niyong pansinin si Anjo, hindi totoo 'yan. Hayaan mo na ang taong bayan na mag-observe tuloy. Mag-isip kung totoo ba yung sinasabi ni Anjo Iliana o hindi. Hindi mo dapat kontrolin or hindi mo dapat manduan. O kung hindi naman totoo yan, ba't parang affected ka? Ako yung nagtatanong lang din, ha? So dito, ito pang isang katanungan ko kay Tito Soto. Ito, mapatungkol, total, nandito naman na tayo sa issue niya. Isama na natin to. Soto at Romualdez magpupulong ukol sa Blue Ribbon hearing. Ha? Anong? Ngayon ko lang ata, sa kasaysayan ng buhay ko, I'm 31 years old, going to 32. 1993, December 18 ako pinanganak. Ngayon ko lang ata na narinig na isang mastermind or tinutukoy or itinuturong mastermind sa isang malasindikatong gawain, tinatawag na pinaka-highest criminal or highest criminal in the Philippines, na yung Senate President ay makikipagpulong doon sa taong gumawa ng karumal-dumal na krimen, makikipagpulong para sa gaganapin na Blue Ribbon hearing. Siguro totoo naman ito kasi ang balita ngayon na nag-post nito at binabasa lang natin. So anong pag-uusapan niyo? 'Di ba dapat bawal 'to? 'Di ba dapat bawal 'to? 'Di ba? So anong pag-uusapan? Pag-uusapan niyo kung ano yung mga sasabihin ni Martin Romualdez sa Senate hearing? Di useless din 'yun. Di wag niyo nang dalhin niya sa Senate hearing, mag-usap na lang kayo. Useless 'yun, Tito Sen. Tito Sen, pangit 'yun. Pangit ng ganito. Tingnan mo, Tito Sen, ikaw din sumisira sa pangalan nyo. Sa totoo lang. Kung halimbawang totoo po ito biruin mo, tinuturong sindikato. Pasimuno ng sindikato at pinakamalaking krimen na ginagawa ngayon sa Pilipinas. Yung korupsyon at pera ng taong bayan ang ninakaw, di umano ni Martin Romualdez, siya yung itinuturong mastermind. Tapos kayong leader ng Senate, kayo ay kung tawagin ay Senate President, so kayo ngayon leader ng Senate, makikipagpulong po kayo off-cam, private forum kay Martin Romualdez. So ano pong iisipin ng tao na nagkumain lang kayo, nagkwentuhan lang kayo about sa showbiz? Ganun ba yung gusto nyong isipin ng taong bayan? Hindi, wala, pumunta lang ako doon, kinamusta ko lang siya.
Ay hindi, pumunta lang ako doon. Nagkwentuhan lang kami mapatungkol doon sa kabit-kabit na sinasabi ni Anjo Eliana. Anong ano? Hindi, Tito Sen, ikaw po sumisira ng pangalan nyo. Kaya nga, sobrang nanghihinay. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga bumoto sa inyo, simulat sa pool noon hanggang ngayon, na kami, aminin ko sa inyo, isa po ako sa supporters ni Tito Sen. Pero nung nagkukupal na si Tito Sen, biglang lumayo ako. At ngayon nagsisisi ako na bakit sinusuportahan ko pa tong taong to. Tapos dito, tingnan nyo nakakadismaya na bakit mo kailangan makipagpulong ukol sa Blue Ribbon hearing dito sa taong to, siya nga yung tinuturong mastermind ng nakawan sa flood control scam. So kung gumagamit ka ng isip mo, Tito Sen, hindi mo dapat ginagawa to. Una, kaya nga nagkaroon ng Blue Ribbon hearing is para doon pag-usapan at doon malaman kung may etong si Martin Romualdez ba ay may itinatago o wala. So, paano nyo pa siya iimbestigahan? Paano nyo pa siya mapapaamin kung may secret forum or may private conversation kayo? Alangan naman naisipin ng taong bayan na, ay hindi, nagmerienda lang yun. Ay hindi, may pinag-usapan lang yun. Nag-uusap lang sila mapatungkol sa paramihan nila ng yaman. Siyempre, ang iisipin ng tao dito, kaya ka nakipagpulong kay Martin Romualdez is para abisuhan mo siya sa mga itatanong sa Senate Blue Ribbon Committee or sa mga dapat niyang gawin na aksyon or salita sa magaganap na Senate Blue Ribbon Committee. Ano pa ba isipin ng tao? Hindi naman kami tanga. Hindi naman kami pinanganak kahapon lang. 'Di ba? Alam naman namin na lahat kinokontrol ni Martin Romualdez tapos makikipagpulong ka diyan. Ikaw mismo sumisira sa pangalan mo, Tito Sen. Hindi ka sinisiraan, ikaw ang sumisira sa pangalan mo. Ang hirap ng ganun. Ang hirap ng ganun, Tito Sen. Sa tutusin, wala ka na, ewan ko ba, diba sabi nga nito, hindi na daw siya tatakbo kahit kailan sa magiging senador. Baka sinasadya na niya na rin talaga din. Oo, no? Baka sinasadya niya rin na masira din talaga siya kasi hindi naman na siya tatakbo eh. Puro na lang siya siguro kabig ngayon. Tanginang yan. Ang nakalagay dito sa baba, kinumpirma ni Senate President Vicente Soto na nakatakda siyang makipagpulong kay dating House Speaker Martin Romualdez upang pag-usapan ang mga susunod na hakbang sa Senate Blue Ribbon Committee. Walang kwenta pala talaga yan. Wala nang kwenta yung Blue Ribbon Committee nyo na yan, Tito Sen. Alam na ni Romualdez kung ano yung plano nyo. Ano yan, maglolokohan na lang kayo, gagastos na naman kayo ng pera sa magaganap na Senate Blue Ribbon Committee. Pera ng taong bayan yung gagastusin doon. Tapos yung mga katanungan, kung halimbawang dumaluman si Romualdez, kung halimbawang dumaluman to, alam niya na yung mga isasagot niya. Nag-usap na kayo eh. Wala to. Laglag ka dito. Wala talaga, no? Sayang to si Tito Soto, no? Sa totoo lang, no? Wala tayong magagawa. Ginusto niya yan eh. Dito naman tayo sa the best president ever. Best president ever. PBBM nananawagang gawing simple lamang ang pagdiriwang ng Pasko bilang pakikiramay sa mga nasalanta ng bagyo. Ang ina. Bakit lahat ng mga siraulong leader nagsama-sama ngayon? Pwera kay Bibi Sara at sa mga Duterte senatorial block. Utangin na yun na nga lang yung pangpawala
At yun ay isang traditional na ginagawa ng mga Pilipino. Tatanggalin mo pa sa amin? Hindi na nga kami pwedeng magtanong sa'yo. Hindi pa rin kami pwedeng mag-celebrate ng Pasko. Sabi nga ni Sir Jack di ba? Mas marami na yung bakla kaysa sa puno. Putang ina. Grabe talaga. Bawal nang magdiriwang. Gawing simple lamang. Putang ina, paano? Tsaka ito magiging simple lang talaga ang Pasko ng taong bayan. Alam mo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Dito, real talk. Hindi dahil sa makikiramay sa mga nasalanta ng bagyo. Magiging simple lang talaga ang Pasko ng bawat Pilipino, lalong-lalo na yung mga nasalanta ng bagyo dahil ubos ang kanilang pundar. Ubos ang kanilang mga pinundar sa loob ng ilang taon. Yun talaga. Hindi talaga sila makakapag-celebrate ng bonggang Pasko ngayon. Baka nga yung iba hindi talaga mag-celebrate Kasi imbis na igastos, ipang-celebrate sa Pasko, ipunin na lang nila para makabuel ulit sila sa pamumuhay nila. Bakit? Una-una, ubos yung bahay nila. Yung mga pinundar nilang sasakyan, sira-sira na. Yung bahay nila, magpapagawa pa ulit sila ng panibago. Buti sana kung bibigyan mo sila ng pangpagawa, hindi naman. Kung mabibigyan mo man lang sila, 3 pirasong plywood, 3 pirasong 2x2, tsaka kalahating kilong pako. Yan ang katulad na ginawa mo sa Bicol, di ba? So yun, talagang simple lang ang magiging Pasko nila. Ubos yung nila Una-una, ubos yung hanap buhay nila. Yung hanap buhay nila, wala na. Yung ari-arian nila ng mga pinundar ng ilang taon, wala na. Sasakyan, ubos na, sira. Bahay, wala na. Ultimong mga mahal nila sa buhay, wala na. Kaya talagang malabo na silang mag-celebrate ng Pasko. So sino ba dapat sisihin dyan? Siyempre kayo, gago. Sino pa ba? Kupal. Kung wala kung maayos sana yung mga flood control diyan, kagaya nga na sinabi ni ni Bam Baricuatro. Biruin mo 27 billion ang pondo diyan sa Cebu. Tapos isang iglap bumaha ng ganung kalalim, ganung kalakas. Biruin mo 'yun. Tapos sasabihin pa ng Yusek mo na siguro hindi naman siya galit. Siguro galit siya. Tanginang mindset yan no? Di minsan ako naiiyak na nga lang ako pag pag nakikita ko yung mga kababayan natin, lalo yung nangyari sa Cebu, tas yung nangyari sa Lindol, hindi pa nga nakakaahon dun sa Lindol, sinundutan naman ng baha. Puta na, matindi pa to sa sunog yung pagbaha, pasensya na kayo, kumakatila-lamunan ko. Ito may virus Mas matindi pa sa sunog tong baha. Yung sa sunog, makakaligtas ka pa, lumabas ka lang ng bahay Dito wala kang pupuntahan Paglabas mo ng bahay, rin ka ng tubig. Baka may mga buaya pa dyan. Kaya na, inuubo ako, hayop. Saglit lang, inom lang ako ng vitamin salt. Pag ito talaga pinag-uusapan ko, pag nakikita ko mukha ni Marcos, ang kate ng lalamunan ko. Hype na yan. Ngayon, grabe, simplehan lang ang pagpasko. Ewan ko sa'yo. Bahala ka nga. Ito yung ginawa niya pagpunta ng Cebu. Ayan, naka-helicopter. Sarap ba dyan sa Himpapawid? Kamusta naman dyan sa taas? Sabi ko sa inyo, bibisitahin kayo ni Pangulong Bongbong Marcos PBBM binisita sa Cebu para personal na magpaabot ng tulong. Paano ka makakapagpaabot ng tulong? Nasa helicopter ka? Tanga ka ba? Tanga ka pala Papaabot ka ng tulong, nasa helicopter ka. Paano mo makikita yung kalagayan ng mga tao doon? Paano mo sila makakausap?
kung ano yung tulong na kailangan nila, nasa helicopter ka. 'Di ba? Okay sana yun, nagbangka ka na lang, may mga speedboat naman dyan. 'Di ba? Ayun, hindi kasi katwiran, hindi mas makita doon sa Impapawid eh. Tsaka isasabay yung Di ako na nanaginip ako na may isang tao na pag sumasakay ng helicopter, doon daw gumaganon eh. doon daw gumaganon eh. Oo, nanaginip lang naman yun. Tsaka hindi ko tukoy kung sino yung taong na yun. Oo, pag nakakasakay ng helicopter, doon daw bumabatak. Kasi doon una-una walang masyadong at tsaka hindi maaamoy. Panaginip lang naman yun. Dito na tayo. Dito tayo sa eto nga, gawa ng epal nga dito si Auntie Claire. Binanatan siya, di ba? Binanatan siya sa sobrang kaepalan niya. Binanatan siya ni Attorney Harry Roque. So ito, pakinggan natin. Marcos Jr., baka kinakailangan na siya mag-hair follicle test. As usual, si Auntie Claire in her feisty declaration said, Jowa niya kasi yun. sino ka para pansinin ni Presidente? Sino ka para humingi ng hair follicle test? Well, Auntie Claire, sagutin mo ito. Sino nga ba ang pwedeng humingi ng hair follicle test? Ang bayan. Para mawala na ang perception ng marami na bangag ang presidente. Ang sinabi naman talaga ni Anjo Iliana, nakikita natin, panay daw ang ngiwi ni Marcos Jr. Kaya nga kami dito, di ba, meron kaming vangag, ngiwi, di ba? Dahil alam naman natin, yung mga ngiwi na ganyan, ay talagang mga... And yet, si Anjo Iliana, na isang Pilipino, isang Lagers ka, kuya, na alam ko sa batas, at pareho naman tayong abogado, Auntie Claire, sa batas may karapatan na magkaroon o makalap ng impormasyon na nakakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na buhay, ay may karapatan na humingi ng hair follicle test sa ating presidente. Pero ang sabi mo, sino ka? Bakit, Auntie Claire? Wala na bang karapatan ng mga mamamayan? Wala na ba talagang importansya sa Marcos administration ang kahilingan ng ordinaryong mamamayan? At kung walang karapatan si Anjo Iliana at ang ordinaryong mamamayan na malaman ang katotohanan sa estado ng pag-iisip at ng kalusugan ng presidente dahil ang pagiging bangag ay isang serious health problem, sinong pwedeng humingi niyan? Meron bang pwedeng humingi niyan? O talagang sinasabi mo na lahat ng issue tungkol sa kalusugan ng presidente ay off the record? Sa tingin ko, mali ka dyan. Kasi nga, alam natin ang epekto ng cocaine use o yung tinatawag nating pulboronic. Unang-una, nagkakaroon ng hallucination. O di ba, bukod pa doon sa bangag ni Marcos Jr., panay na ang pakikipag-usap niya sa yumao niyang ama na diktador na si Marcos Sr. O di ba? Oo nga, no? O hindi lang yan. Abay, nagagalit ngayon ng presidente. Ang Bakit? sabi ng presidente, Oh. pati ang bagyo hindi sumusunod sa schedule. Totoo yun. Hindi ko nabasa yun. Totoo yun, nagagalit si Pangulong Marcos dahil yung bagyo hindi sumusunod sa schedule. Busog ba? Putang ina. Iba ka. Ang galing mo. President Bongbong Marcos. Ang sobrang galing mo talaga. Epekto na yan sa kakainom mo ng gamot. Ang galing mo, grabe. Best president ka talaga. Totoo yun, sinabi niya yun. Tanginang yan. Tanginang. Sinabi niya yun talaga. Na dapat daw sumunod ng bagyo sa schedule or nagagalit si Pangulong Bongbong Marcos dahil wala sa schedule yung pagdating ng bagyo. Totoo yun? Ang lupit mo, iba ka. Tiga saan planeta kang hayop ka? Utang ina. I-schedule yung bagyo.
Gago! Okay na sana yung nakaraan eh. Ipunin yung tubig sa tagtuyot. Naka-move on na kami. Pero dito sa narinig ko na nagagalit ka dahil wala sa schedule pagdating ng bagyo. Putang ina. Baliw ang puta. Gago. Gago ka ba? Ang sakit ng pangako. Gago, inulakas ng tama mo, pre. Ulitin nga natin. Totoo to. Di ako makapaniwala, gago. Lakas ng tama niya. to ng cocaine use o yung Oh, tinatawag nating pulboronic. Unang-una, nagkakaroon ng hallucination. O di hallucination. ba, bukod pa doon sa bangag ni Marcos Jr., panay na ang pakikipag-usap niya sa yumao niyang ama na diktador na si Marcos Sr. O yun pa, yung pag ano, no, yung kinakausap niya daw yung tatay niya, gabi-gabi daw, oo. So okay, naiintindihan natin kahit papano kasi multo, baka ganun nga. Baka may third mouth siya. Ay, may third eye pala, di ba? So, ano, baka nga naman, baka, pero eto, O di ba? O hindi lang yan. Abay, nagagalit ngayon ang presidente. Ang sabi ng presidente, pati ang bagyo hindi sumusunod sa schedule. Sos Mariosep, kasalanan ng bagyo, yung mga namamatay, yung 66 na namatay sa Cebu dahil sa napakatinding gago. ah, ah. Hindi ko to akalain, grabe. Hindi ko akalain na hanggang sa ganito na yung utak ni BBM, gago. Nagagalit sa bagyo dahil hindi na schedule. Utang ina mo. Sino ba naman taka? Kahit, ano ka, Diyos? Diyos ka ba? Kahit nga yung pag-asa, hindi kayang gawin yan eh. Ikaw pa kaya? Ay! Huh! Inhale, exhale. Tangina. Yung pag-asa nga eh. Hindi nila magawa i-schedule yung bagyo sa mundo natin. Tapos si Pangulong Bongbong Marcos nagagalit dahil hindi mo i-schedule yung bagyo. Grabe, lakas mo, pre! Pre, magkano yan? Ha? Naka 0.5 ka ba? Ay! Ang sakit na ulo ko. Ha? Ngawit, gago. bagyo na nagdulot ng sangkatutak na baha sa Cebu. Ang may kasalanan niyan, yung bagyo, hindi daw na dumating as scheduled. O kapag naman Tarantado, puta. nakikipag-usap sa patay at sinisisi ang bagyo dahil hindi dumadating sa schedule, hindi ba yan ay mga palatandaan na wala sa tamang pag-iisip ang ating presidente? At hindi ba yung estado ng pag-iisip ng presidente at kanyang kalusuga kung siya ay drug addict ay nakakaapekto sa Wala na. desisyon na gagawin niya bilang pinakamakapangyarihang opisyalis ng bayan? O, tignan mo tuloy. O, anong kasagutan dito sa flood control scam? Wala pa hanggang ngayong nakakasuhan. And yet, ang tagal-tagal na nakalipas na nasiwalat yan. At ang pinagtutulungan pa ngayon na mga kaalyado ng presidente ay yung whistleblower na si Master Sergeant Gutesa na sinungaling daw palibasa ang kanyang affidavit ay hindi daw naturyado ng abogado. And yet, ang testimonya niya ay sinumpaan din niya dyan sa Senado. Di ba? So, sino nga ang may karapatan para humingi ng hair follicle test nang tayo po ay magkalinawan na? Ang tagal-tagal na naming hinihingi yan. July pa nang napakita sa Los Angeles ni Maharlika yung pulboronic video na nakita ko na sa aking dalawang mata ang report na hindi siya AI. And yet, palagi yung sinasabi na walang katuturan yung paratang na si Marcos Jr. ay pulboronic. Lilinawin ko po ha, yung pulboronic video na yan na authenticated sa Amerika ay isa lang ebidensya na nagpapakita na posibleng ngang pulboronic ang presidente. Bukod pa yan doon sa mga
statement ng mga confidential sources na Agent Morales na nagsasabi na gumagamit ka ng pulburon si Marcos Jr. At bukod pa yan, sa mga ebidensya na ipinakita ng PIDEA, Tatay Digong, nung siya'y mayor sa Davao, na gumagamit ka ng pulburon si Marcos Jr. nung panahon na hindi pa siya presidente. Naglalag. Nandyan din yung sinabi, pinaka-importante sa lahat. Ang sinabi ni, sino ba itong nagsabi nito? Si Cathy Binag, na talagang gumagamit ng pulburon ang mag-asawang Marcos Jr. dahil ang kanyang dating boyfriend na malapit kay Marcos Jr. ay gumagamit din kasama ni Marcos Jr. Meron na tayong mga testimonial evidence, meron tayong physical evidence, and yet ayaw pa sinungalingan ng presidente. Again, the issue is magkalinawan tayo. Kung sinasabi mo ang ordinaryong mamamayan ay walang karapatan na humingi ng katotohanan sa estado ng kalusugan at pag-iisip ng presidente, sino ang may ganyang karapatan? Sinasabi mo ba na walang kahit sinong pwedeng humingi ng ganyang impormasyon? Dahil paulit-ulit ka na, sino kayo? Bakit siya magpapa-hair follicle test? Walang dahilan. And yet, gusto niyang pasinungalingan. Di ba nga, ang pinakamagaling na pamamaraan at ang scientificong pamamaraan para pasinungalingan niyang walang kamatayan na paratang na bangag ang presidente ay sa pamamagitan naman ng hair follicle test. Sa full. Tama na yung mga patutsada mo, yung pagbabaliwala sa karapatan. Di kasi ng mga nasasaktan dun si Marcos mamamayan. Ikaw, swelduhan ka rin ng bayan. Ikaw ay public servant. Hindi, nasasaktan kasi si Marcos pag may nagsasabi na magpa-hair follicle test ka na. Kasi hindi niya naman din kayang gawin. Kaya si Auntie Claire ang bumabara. Oo, kaya kung ano na lang pinagsasabi ni Auntie. Pati si Auntie Claire, may isip mo wala na rin sa katinuan eh. Dapat pinagsisilbahan mo ang mga mamamayan, hindi kinukutya kapag sila ay nagtatanong sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Tama. Di ba, abogado ka rin? Alam mo naman na bagong karapatan niyang right to information on matters affecting public interest, no? Bakit ayaw mong ibigay yan? Di ba katungkulan mo yan? Ikaw nga ang spokesperson. Kung ayaw pumayag ni Marcos Jr., ikaw ay abogado, ikaw ay talagang tagapagsalita niya, ikaw na mag-advise na may karapatan ng mamamayan na humingi ng ganyang hair follicle test. Lalong-lalo na nakikita natin ang resulta ng pagiging presidente ni Marcos Jr. Number 1, pinakamababang balo ng piso. Tama. Okay? Number 2, pinakamasamang performance ng stock market, mas malala pa kung ikukumpara sa panahon ng COVID. Mantakin mo, Auntie Claire, paano mo mai-explain ngayon na yung stock market mas malala pa ngayon kaysa sa panahon ng COVID? COVID na saradong lahat. Wala na, stock up na si Attorney Harry Roque. Na high blood. So dito na tayo, no? So yan nga, balang binakbakan nga ni Attorney Harry Roque ito si Auntie Claire dahil binakbakan ni Auntie Claire ito si Anjo Iliana dahil parang inutusan si President Bongbong Marcos na magpa hair follicle test. So dito na nga tayo sa reveal. Eto na. The reveal time. Sino nga ba ang tinutukoy ni Anjo Iliana na kabit ni Tito Soto? So dito kasi may papakita ko sa inyong picture, yan. Ayan isang to. Ito yung mga pangalan ng mga taong naging host sa Tito Vic and Joey sa TVJ sa Itbulaga. At nandito rin yung petsa nung pag-alis at pagdating nila. No? So dito natin ipapakita sa inyo. Pero mamaya dito muna tayo sa video na sino nga ba itong kabit ni Tito Soto na tinutukoy ni Anjo Iliana. Panoorin natin to. Tito Sen, ang dami mo na naman na pinalabas na yung mga bayaran mo na sa mga vloggers, Tito Sen. Gusto mo talaga ng Tito Sen, gusto mo talagang laglagan? Nako. Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Since 2013, tandaan nyo yung petsa. Okay ba sa yun, Tito Sen?
Gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin? Sabihin mo lang, Tito Sen, at ano ko na, iba-box reveal ko na. Naku, back sa reveal to. Sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Sige lang, banatan nyo lang ako at marami pa akong ilalabas. Ito na nga kapatid, Anjo So dito alam nyo, ang galing ng gumawa ng video na to kasi etong babae na naka-blurred ang mukha ay may silimil, ano to? Parang may similarity siya doon sa tinutukoy ni Anjo Iliana nakabit ni Tito Soto. No? Dahil etong damit niya na pang dancer ay paano ba natin sabihin? Hirap eh. Anju kasi, ba't mo pa binitin? Hindi mo pa sinabi agad eh. Binitin mo pa eh. So, pakita natin yung picture. 2013 na, dito tayo. Punta tayo rito. Yan, 2013. So, lalakihan natin to para maganda. 2013 host sa Itbulaga, ito po yun. So, eto si Adolf Garalde, 2011 to 2013, Going Player Everyone Show Opening. So, nandiyan din si Ailey Santos, 2016 to 2017. Aiko Melendez na naging host ng 1989 at umalis ng 1985. Ay de Las Alas, siguro hindi rin naman yan. Siyempre, magkakabit ka na lang, di ba? Si Ay pa, parang ano naman yun. Nandito rin, no? Sa Kalye Serie Lola Baba, nung 1985, 2000, 2015, and 2016. Ngayon dito, paano ko ba sabihin to? Ang hirap. Mahirap na eh. Angat natin ha. Dito kasi, andito na siya eh. Andyan yung babaeng tinutukoy ni Anjo Iliana. Diba? Andito yun eh. Hindi ko lang matukoy ng gusto. Pero eto pa, may isa pang may isang dating ngayon ay kilala na siya bilang isang sikat na host, sikat na singer, kumakanta rin siya, na dating naging host din or naging host din sa Itbulaga, na di umano ay parang nakalabit. Parang nakalabit ba? Tama ba yung ko? Nakalabit or parang nabastos ni Tito Soto daw noon. Nakaagad nalaman nung magulang nung babae at kaya pinaalis muna sa Itbulaga. So hindi ko alam, hindi ko papangalan ng kung sino yung bata na yun. Kung sino yung babaeng yun. Basta maganda siya, magaling siya mag-host at isa siyang singer. Kumakanta siya. No? So yun nga dito 2013 kasi na tinutukoy ni Anjo Iliana. Maraming umalis at maraming umano na nung panahon ng 2013. At isa pa sa hinala ng mga pakita ko na nga. Wait lang ha. Ito. Ito. Sige, ipapanood ko muna sa inyo to. Hanapin ko lang. tumigil. 1,500 ang hawak niyang kwento at lahat ng iyon ay isisiwalat niya. Ito ay tungkol naman sa nagaganap sa loob ng Itbulaga, mga kalakaran, kwento at kung ano-ano pa. Ayon sa kanya na nakakadalawang kwento pa lang siya at napakarami pa niyang isisiwalat kung hindi siya titigilan ng mga taga-suporta ni Tito Sen. Baka pwedeng kausapin mo itong mga bata mo na hinay-hinay lang. Kasi tandaan mo, Tito Sen, ako may pasabog na naman ako. Yan na naman. Tito Sen, tandaan mo,
Hindi lang yung kabit mo ang alam ko, di ba? Kasi inutos mo sa akin yun eh. Ako lang ikaw para sa iyo eh. Pag ako hindi nyo tinigilan, sinabi ko na nga, bibigyan ko kayo ng 1 linggo na tumigil kayo. Pag hindi nyo ako tinigilan, ilalantad ko talaga. Nahihiya lang ako sa asawa nyo, kay Helen, ano mga apelido ng asawa ni... Kasi nga may edad na eh. Oo. Tsaka kaibigan ko rin yung anak niyang vice mayor. Ayoko sanang gawin ito, pero sila nag-umpisa eh. Sila yung naglalabas ng mga kasiraan sa akin eh. Sabi nga, if you push me, kumbaga sa wall at binanatan niyo ako ng binanatan, talagang kakanta ako Tito Sen. Hindi lang naman yung kabit mo yung alam ko. Di ba meron kang girlfriend sa Itbulaga habang may asawa ka, Tito Sen? Ano ba naman yan? At yan na po, nagtatapos. Pero bago ang lahat ng ito, nilinaw niya na hindi siya natatakot sa TVJ. Mariin niyang sinabi na may sindikato dyan sa Itbulaga at masama ang ibang mga tao dyan. Ayon pa sa kanya na si Director Bert De Leon mula 1979 ay direktor ng Itbulaga at bago ito mamatay, umiyak daw umano ito sa kanya dahil pinagsasaksak ito sa likod. In short, tinraidor, siniraan, para matanggal bilang direktor ng Itbulaga. Pati kamo ang asawa ay winalang hiya ayon kay Anjo. Pabiro niya pang sinabi na baka kapag kinanta niya ang lahat ng nalalaman niya sa Itbulaga, baka magsara ang istasyon na ito. At ang pinakadiniin niya dito ay nagkaroon daw umano si Tito Sen ng babae na pinalakad mismo sa kanya. Hindi naman daw sana niya sasabihin ang mga ganitong bagay pero sila daw ang naglabas ng kasiraan sa kanya, wika ni Anjo. Ayon pa na bukod sa girlfriend nito ay mayroon din itong kabit at Naku, ang may kabit girlfriend pa ni pala. Tito Sen ay naging girlfriend din daw ni Bossing ayon kay Anjo Iliana. Ngayon, eto nga yung sinasabi nila. Kasi biglang nag-backfire sa utak ng tao yung usapan dito sa kabit-kabit na to. So ngayon hanggang sa nadawit na tong taong to. Kasi itong taong to, yung anak niya is kahawig na kahawig ng mga soto. Kahawig na kahawig ng mga soto. So hindi ko naman tinuturo na siya talaga yung kabit na tinutukoy ni Angeliana. So dito kasi, hinita natin, paano ba to? Ayan ha. Hindi ko sinasabing siya ha, yung kabit. No, hindi ko sinasabing siya ang kabit. Pero dito sa comment, makikita niyo yun, no? Ayun, no? Ayun, no? Anak ba yung... Yan ba yung anak ni Vic? Ang gwapo. Ayan yung picture. No? Ngayon, biglang napaisip yung mga netizen na, hindi kaya ito talaga yung tinutukoy ni Anjo Iliana at hindi talaga kay Vic Soto tong bata, kundi kay Tito Soto. Ayun yung nababasa natin at yan, hindi ko naman inedit yan, nakita ko lang. Oo. So dito kasi ipinakita ko paano ba nating dito na itong si Julia Clarete ang tinuturo nila. Kasi yung anak ni Julia Clarete sobrang gwapo na talagang parang mahahawig mo sa mga soto. Yan yung ngayon na pinagpepiestahan sa social media ngayon. Na baka ito daw yung tinuturo. Pero ako naniniwala naman ako na hindi kasi ang pagkakalam ko kasi etong batang to anak ng foreigner. Anak siya ng foreigner. Yun ang pagkakalam ko. Kaya parang, pero kung usapang kasing gwapuhan lang ng mga soto, hindi nalalayo sa mukha ng mga soto to. Talagang yung ilong, di ba? Kamukha siya ni yung namatay, si Miko Soto ba yun? Hawigan siya, tingnan ko nga, wait lang Tingnan nyo hawigan siya ni kahawig siya ni Miko Soto. Miko Soto ba? Miko Soto. Oo nga, hawigan nga siya. Ay, oo nga no. Gagi, kamukha nga siya ni Miko Soto. Oo nga, kamukha nga siya ni guys, kamukha siya ni Miko Soto. To pakita ko sa inyo kung sino po si Miko Soto. Si Miko Soto po ay anak or pamangkin ni Tito Soto na namayapa na. Rest in peace po, no. Ito po yung
namatay, hindi ko po alam kung namatay or nagpakamatay na kamag-anakan ni Tito Soto. So eto po yun. Pagdikitin kaya natin. Wait lang Pagdikitin natin, tingnan natin kung tugma naman na magkamuka. Tingnan natin kung tugma na magkamuka ha. Oo, tingnan natin dito. Where na yun dito na mi? Saan? Desktop. Tingnan natin kung magkamuka. Dito kasi kahawig niya Ayan guys Kahawig na kahawig po ni nitong bata, itong namayapang pamangkin ni Tito Soto. Na kaya parang etong yan So, di ba? Halos iisa ng iisa ho ng muka. Iisa sila ng mata, pati yung ilong. Ano po ata to anak ni Angkor doon sa Net25, etong si Miko Soto na namayapa na Pero hindi naman natin para na tayo ay lang na talagang parang talagang magkamukha sila. So yan halos si isa yung mukha Etong anak ni Julia na may na singkit din, matangos ilong, at etong si Miko Soto na pamangkin ni Tito Soto. Anak ata to ni Bal Ewan ko lang tignan ko nga, anak ba siya ni Bal? Anak siya ni Miko Soto. Father Marcelino Antonio Soto. Sino yun? Sino si Marcelino? Baka yung kuya. Okay, yung pinakakuya ata ng mga Soto brothers. Yung si Marcelito Antonio siya nga ata So ito yung pinagpepiestahan ngayon na kamukhang-kamukha nga daw nitong anak ni Julia Calarete. Etong anak yung pamangkin ng isa sa mga Soto na namayapa. Na sabi ko nga dapat hindi nyo na inano yan kasi namayapa na yan. Tsaka itong bata, ang pagkakaalam ko ay anak ito ng foreigner. Kaya parang malabo lang talaga. Pero yung si Julia Calarete kasi yung parang nalalapit na biglang nawala at biglang umalis sa Itbulaga nang hindi talaga sinasabi kung ano yung dahilan. Nga yung siguro siguro nag-asawa siya or anong nangyari. At ayun, kayo na lang bahala kung sino yung nasa isip nyo. Pero alam nyo, tugma talaga dito. Yung babae na yan. Yung babae na yan, yung babae na nakasuot ng dilaw. Ganyan na ganyan siya. Dati. Na isa po siyang magaling na host. So, Pinoy Big Brother ba dyan? Ay, pwede. Putang ina, nasabi ko na. Hindi siya kabet. Yung sinasabi ko, yung parang yung parang nabastos noon sa Itbulaga. Parang siya yon na yung magaling na host na singer din. Pero yung kabit ni Tito Sen, yun nga, hindi pa natin alam talaga. So, antayin na lang siguro natin sa post ni Anjo Eliana at sa pag-amin niya kung sino nga ba talaga yun. So, naging chismoso tayo ngayon for today's video, Ay! So yan mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo dito sa issue ni Tito Soto na na yung kabit-kabit. Sino ang naiisip nyo? Comment nyo lang po dyan sa baba. At dito sa pagpupulong, ito yung pinaka-topic natin. Nasaan yun? Etong magaganap na pagpupulong ni Soto at ni Martin Romualdez. Ano pong may kukomento nyo rito? I-comment nyo na lang po dyan sa baba. At syempre, pakidamay na rin po ang pag-like and share. At join button and super thanks natin dyan para mapanood pa ng iba pa nating mga kababayan itong video na to. At ang mga Barateros Brothers sa sila Banat by Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, Paring RJ and Sir Jack. At syempre mga tropa pitch natin nila sila PH Update and Don Mar TV. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpak
Interes ng ordinaryong Pilipino, Manatero sa'y walang makakaya.